entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, Guardian of the Redeemer, Spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. And defend us from every evil. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-6 ng umagang banal na misa na may liturya ngayong ika-8 ng Hulyo, Sabado, ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo,
ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maaasahang katotohanan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Dinggin ninyo, mga Israelita, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanin ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Kayo'y malapit nang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi ninyo itinayo. Titira kayo sa mga tahanang gusto sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa mga bayong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga olibong hindi nyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at mananagana sa lahat ng bagay, huwag ninyong kalimutan ang Panginoon ang nag-alis sa inyo sa bansang Ehipto. Magkaroon kayo ng takot sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya at mamuhay kayo ng tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag.
sa mga kaaway, ako'y iyong ililigtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Tatayo po ang lahat. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isang lalaki, lumuhod sa harapan ni Jesus at ang sabi, Ginoo, mahabag po kayo sa anak kong lalaki. Siya po'y himatayin at lubhang nahihirapan kung sinusumpong, sapagkat madalas siyang mabuhal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko na siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing walang pananampalataya at matigas ang ulo. Hanggang kailan dapat akong manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Pinagwikaan ni Jesus ang demonyo at lumabas ito, at ang batay gumaling agad. Pagkatapos ay lumapit ang mga alagad kay Jesus at nagtanong nang walang ibang nakaririnig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig. Sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ngayon ng kapistahan ni Santo Domingo. Siya po ang founder ng Order of Preacher o yung mga Dominican, no? Na talagang sila din ay naglaan ng panahon, talino, upang ang salita ng Diyos ay maipahayag at maituro sa mga tao. At nawa, sa tulong nila ay atin ding mapakinggan, no? Ang mga mensahe ng ating Panginoon, lalo tigit sa linggong ito ay pinagdiinan ang kahalagahan ng pananalig. Kaya nga inaasahan sa atin na sa pagdalo sa misa, lumalalim at lumalawak nawa ang ating pananampalataya. So, medyo nagpa-fluctuate yung ating power, no? Kaya mainam po na masuri din natin ang ating mga sarili. No? Every Saturday, nagsasummarize tayo, binabalikan natin ng kaunti ang mga salita para nang sa ganon, meron tayong pinaguhugutan lagi.
Dahil sa panahon ng mga pagsubok, ang nagpapatibay at dapat nating kapitan ay ang pananampalataya. Kasi kung lalo sa atin, no, kung araw-araw naman tayong nagsisimba, tapos sa tuwing may nararanasan tayo, tayo pa yung unang-unang nangihina, baka kailangan talaga natin pang pag-ibayuhin ang ating pong pag-aaral o pakikinig sa mga salita ng Diyos. So inaasahan sa atin na lumalawak at lumalalim ang ating pananampalataya dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos. Balikan natin ang ilan sa mga tagpo sa ating ebanghelyo kung saan nagpapaalala na mahalagang magkaroon tayo ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Nung Lunes, matapos po yung karanasan ng pagpapakain sa higit 5,000 at inutusan niya ang kanyang mga alagad na mauna na sa kabilang ibayo, pero sa kalagitnaan sila ay hinampas ng malakas na alon, hangin, at sila ay natakot. Doon ay lumapit o sumigaw sila kay Kristo, natulungan siya, at ang sagot ni Kristo, napakaliit ng inyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Nung Martes naman, ang sinabi sa atin ng ating Panginoon, dahil ito ay patuloy din na may mga pariseyo at iskriba na ayaw talagang kilalanin, ayaw sumampalataya kay Kristo, kaya yung ilan sa mga turo ang ginagamit o ginamit nila para i-discredit si Kristo tungkol sa ano ba ang nagpapadumi sa isang tao. Ibig sabihin, yung nagiging dahilan ng kanyang pagkakasala. Ang sinabi ni Kristo, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo doon sa isang lumapit sa kanya, yung isang sabihin natin hindi Hudyo, at ito'y kadalasan ay minamaliit ng mga Hudyo, hindi sila kalahi, pero ito ay naglumuhod, nakiusap kay Jesus para sa kanyang anak. At ang sabi ni Kristo, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. So, dito, yung ating hinihiling, yung ating dinadasal, lagyan mo ng pananampalataya, mangyayari ang ating hinihiling. Kasi kung magdarasal ka, duda ka rin ng duda, para saan pa? Nung Huwebes, ang sabi naman ni Kristo, sa pagdiriwang ng kapistahan ng pagliliwanag ng bagong anyo ng Panginoon, muli ipinaalala sa atin bakit tayo mananampalataya kay Kristo. Kasi doon ipinahayag, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Okay pa ba tayo? Baka nakatitig lang kayo, Tapos, sana naman medyo nagre-ring sa ating isipan minsan ganun diba? Nakalimutan mo na yung sa Lunes, pero kung sakaling may mabanggit na isang salita, okay. Alalahanin nyo. Huwag naman lagi may amnesia tayo sa tuwing may misa. Kahapon, Biyernes, ang sinabi sa atin, sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. So, yung mga ginagawa, nabase na rin sa mga utos, aral na binibigay ni Kristo na sinabi ng Ama, pakinggan natin siya. At ngayon, sa isang halimbawa ulit nitong isang lalaki na lumuhod, lumapit kay Jesus para sa kanyang anak.
Sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Kung maging sinliit man lamang ng butil, alam niyo yung kung makikita ninyo yung munggo, mas maliit pa doon ang mustasa. At ito lang yung kailangan natin. No? At kung meron tayo niyan, lahat magagawa natin. Kung paanong sinabi din, mangyayari ang ayon sa inyong pananalig. Kaya hilingin natin sa tulong ni Santo Domingo, sa tulong ng Mahal na Birhen, yung mawala yung ating pagdududa o kaya naman sa gitna ng ating pagdududa, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Diyos. Amen. Sa pananalangin, lumapit tayo sa Diyos Ama na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa lahat ng sangnilikha. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at ang kanyang sambayanan naway mapatatag sa pananampalataya at gawing sandigan ang Panginoon sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga puso ng mga lider ng mga bansa naway huwag maging bato at huwag maimpluwensyahan ng kasamaan ng pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong naging manhid nasa pagkakasala, naway magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may dinadalang mabigat na pasanin sa buhay, dahil sa kanilang karamdaman, naway maunawaan ang kahulugan ng kanilang mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway ligtas na maihatid sa tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Sandro na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman na Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Biring Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal, ngayong ginugunita sa Santo Domingo, ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong sambayanan na mapanariwa at mapamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. San Jose, pintakasing ibig, tanggulan at lakas, buong pananalig, kami po'y ipagadya sa mga panalig, kami naway lagi, kukupin ng langit, o buong San Jose, pintakasing